Welcome sa explainer na to. Okay, diretsuhin na agad natin sa pinakapundasyon ng buong sistemang ito. Ang pinakamahalagang rule, 100% real-time transfer sa mga personal na wallet. Ibig sabihin, zero, as in walang kahit isang coin ang naiiwan sa isang central server. Ang bawat transaksyon ay ipinapadala ng direkta papunta mismo sa wallet mo, in real time. Walang middleman na humahawak ng pondo mo. Ikaw at ikaw lang ang may kontrol. Ngayon, naisip nyo na ba, paano kaya kung ang 28,000 Korean won na literally katumbas lang ng presyo ng isang kape at pastry ay sapat na para makapasok ka sa isang bagong economic community? Nakakabilib kasi kung paano sinusolusyonan ng sistemang ito yung lumalaking agwat ng yaman ngayong panahon ng AI gamit lang ang napakalinaw na math. Isipin mo na lang yung kaibahan ng lumang sistema sa bago. Dati, yung mga centralized systems super opaque. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa loob, kaya ang daming nai-scam, 'di ba? Kasi naiipon yung pera sa isang lugar. Pero ikumpara mo yan sa GNT Smart Contract. Dito, the moment na mag-donate ka, sa loob lang ng isang segundo, automatic na nahati at dumidiretso agad sa mga personal na wallet ng 10 tao. Walang naiipon sa sentro, boom, instant at safe. At yung infinity logo ng GNT, hindi lang to basta magandang design. It perfectly captures our core philosophy na tinatawag nating Wuriism o yung diwa ng tayo. Isa itong sistema ng pagkakaisa sa ekonomiya na ginawa specifically para tulungan tayong muling itayo yung nawawalang middle class sa lipunan. So kailangan nating ibahin yung mindset natin dito. Hindi to yung typical na risky crypto investment na naguunahan lang kumita yung mga tao. Ang Wuriism ay isang structured community. Tayo-tayo mismo ang bubuo ng yaman natin nang magkakasama, protektado ng malinaw na matematika laban sa uncertainties ng AI era. Unang bahagi, ang makina, auto-scaling na nakaugnay sa Oracle. Dito papasok yung technical engine na nagpapanatili sa sistema. Ang tawag natin dito ay dynamic scaling. Paano to gumagana? Simple lang. Ang sistema ay striktong nakadepende sa Oracle real-time price linkage para automatically i-adjust ang dami ng coins na kailangan. Target palagi yung fixed na 28,000 KRW entry barrier. Walang manual intervention dito. Pure auto-adjustment lang. Para mas madaling ma-imagine, isipin mo na nasa 2.8 KRW yung coin. E di kailangan mo ng 10,000 Wuri para makasali. E paano kung biglang nagdoble yung presyo sa market? Naging 5.6 KRW. Ang mangyayari, automatic na babawasan ng sistema ng kalahati yung kailangang coin. Magiging 5,000 Wuri na lang. Meaning, kahit anong mangyari sa market, nakaangkla pa rin sa 28,000 KRW yung entry fee. Laging abot kaya. At ito talaga yung absolute game changer. Sinusolusyonan nito yung tinatawag na last man problem. Dahil palaging mababa at fixed yung entry barrier, nagiging isang matibay na safety net ng kita yung dynamic scaling. Tinitiyak nito na may continuous influx ng mga bagong sasali sa community natin. Ikalawang bahagi, ang estratehiya, compressed hybrid holding. Okay, pag-usapan naman natin yung golden rule ng estratehiya natin dito. Ang hybrid strategy na to ay super simple. Mag-donate ka lang ng less than half kapag umaakyat ka ng level, tapos yung malaking natitira, itago mo lang sa sarili mong personal na wallet. Ngayon, ano ang epekto kapag ginawa nating lahat yung hybrid holding strategy na to? Dahil pinapanatili ng lahat yung malaking bahagi ng coins sa mga personal na wallet nila, imbes na ibenta pabalik sa market, naturally na kumukonti yung circulating supply. Automatic tong nagdudulot ng malaking supply shock. Tumaas ang scarcity, kaya natural ding sumisipa pataas ang value ng walang kahit anong central restriction. Grabe, di ba? At mabilis lang to, 7 hakbang lang. Sa una hanggang ikalimang level, naka 3x multiplier logic para mabilis umusad. Pagtungtong mo ng level 6 at 7, nag-shift ito sa 2x multiplier at nakafocus na sa leadership. Meron din tong solid na anti-whale mechanism. Hindi pwede yung mga bilyonaryo na bibili lang ng pwesto papunta sa taas. Kailangan mo ng tunay na liderato. Ikatlong bahagi, mga kwalifikasyon at theoretical na pinakamataas na halaga. Bago tayo tumingin sa numbers, let's set a super important ground rule. Hindi po tayo nangangako rito ng kahit anong guaranteed profit, okay? Ang mga makikita natin ay strictly mga theoretical na pinakamataas na halaga.
Ipinapakita lang nito ang pagkuha ng kwalifikasyon at oportunidad na makatanggap ng donasyon assuming na 100% punong-puno yung 10-tier matrix natin. Clear tayo doon ha? Ganda ng math dito kung papansinin nyo. Mula level man pataas, structurally napapanatili ng sistema yung eksaktong 204.6 times na return qualification ratio na yan. Naka-encode na yan sa logic ng system at hindi magbabago. Tapos kapag titingnan natin yung buong journey mula level 1 hanggang makagraduate ka sa level 7, makikita mo kung paano nag-i-scale up yung base synergy ng system. Bawat step, habang nagle-level up ka bilang isang community leader, umaangat din yung oportunidad na nakukuha mo. Now, imagine combining the math of that matrix, tapos isasabay pa natin sa potential coin appreciation dahil dun sa pinag-usapan nating supply shock kanina. Pag pinagsama mo yan, yung theoretical na multiplier ay kayang umabot sa talagang mind-blowing na levels. Pero, paano mo ba talaga maa-unlock ang 100% oportunidad ng 10-tier matrix na yun? Actually, the catch is very simple. Kailangan mo lang mag-step up at magdala ng 2 referrals, 2 bagong tao lang. Once magawa mo yon, qualified ka na for the full 10-tier opportunity. So, iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa panahon na yon, kung saan patuloy tayong hinahamon ng AI at mas lalong lumalawak yung gap ng yaman, hindi ba't napapanahon na para magtulungan tayong bumuo ng isang transparent, server-free ladder? Kung ang halaga lang ng susi ay kasing presyo ng isang kape, gagamitin mo ba ito para sumali sa pangkalahatang kasaganaan natin? Think about it. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa explainer na to.